Lubhang makamandag at nakalalason ito. At kilalang pumapatay ng tao at dito raw sila nakatira sa lagusang ito. Walang katapusan ng lagusan. Naroon siya. Kalahating hipon, kalahating crawfish sila. At may nakasulat na mapanganib ang lagusan. Nakakatakot yan pare, ang laki ng pulang crawfish. Diyos ko, ano yun? Nakuha mo siya? May malaking isda dyan, mukha siyang alien. Totoo ba yun? May nakuha tayo. Kamusta VFNA? Welcome ulit sa video. Mag-e-explore tayo ng kakaibang lugar para maghanap ng makamandag na isda na gagawin kong alaga. Nandito tayo, di ko pa napupuntahan. Pero marami na akong narinig na kwento ng mga tao na pumupunta dito at nakakakuha ng mga kakaiba at delikadong isda. Titingnan natin kung makahuhuli tayo. Sobrang delikado ang isdang sinasabi ko. Dito dapat ginagambala at malamang hindi mo dapat gawing alaga pero yun ang gagawin ko ngayon. Mahilig akong mag-alaga ng isda kahit yung mga delikado. At itong isda na to, isa to sa mga pinakadelikado. Sobrang makamandag ito, nakakalason, at kilalang nakakapatay ng tao. Pero wala pa itong napapatay talaga nito. Di sa paraan na iniisip nyo, kasi hindi naman ito malaki. Di ito kumakain ng tao pero sobrang makamandag. May mga tinik ito sa buong katawan, at kapag nahawakan mo yon, hindi maganda ang mangyayari kasi makamandag. Kahit kaunting tikim ng isdang ito, delikado at pwedeng ikamatay. May namatay na dahil kinain ito. Ang isdang tinutukoy ko ay nakatira dito sa lagusang ito. Marami akong kaibigan na nagsabi sa akin na nahuli nila ang isdang ito dito. Nandito kami para subukan naming mahuli ito. Mayroon kaming mga lambat at bitag at huhulihin namin ang mga isdang ito. Ang tinutukoy kong isda ay ang stonefish or toadfish. At sinasabing dito, sila nakatira sa tunnel na ito. Takot akong pumasok, pero gusto ko talagang mahuli ang isda at gawing alaga. Lulunukin ko ang takot at susubukang pasukin yon. Sobrang creepy ng itsura ng mga isdang to, di pa ako nakakakita o nakakahuli ng ganito. Ang laki ng tunnel na to. Hulos kasing taas ko talaga ito at parang walang katapusan. Sobrang dilim sa loob, nakakatakot talaga. At may mga makamandag at nakakalasong isda sa loob. Pero hindi yon ang pinakadapat nating alalahanin. Baka may buwaya. Maraming ahas sa South Florida, kaya posibleng may ahas din sa loob niyan. Hindi natin alam ang nakatago doon. Susubukan naming mahuli ang toadfish ngayon. Ang lugar na ito ay astig dahil bahagi ito ng tubig alat. Sa baba, maliit na sapalang ito na dumadaloy papunta sa lagusan. Doon naman, tubig alat ang tubig. Ito ay brackish na tubig at dumadaan ito sa lagusang ito papunta sa sapa ng tubig tabang. Maaaring makahuli tayo ng bagong isda dito dahil kakaiba ang tubig. Bahagi kasi ito ng alat na tubig kaya may mga stonefish. Sa tingin ko brackish water na isda sila. Kaya ngayon, susubukan nating makahuli ng isa gamit ang 3 fish trap na dala ko. Ang plano ko ay maglagay sa simula ng lagusan. Maglalagay tayo ng isa pa sa gitna ng lagusan. Pagkatapos, lalakad pa tayo at maglalagay ng isa pa sa dulo. Sa ganitong paraan, matatakpan natin ang lagusan at magkakaroon ng bitag sa bawat lugar. Sana makahuli tayo ng isda. Lahat ay gusto ang tilapia, kaya lagyan na natin ng pain ang mga bitag. Maghanda na tayo at pumasok doon. Diyos ko, nakakatakot. Sana sulit lahat ng ito. Kunin na ang bitag. Lagyan ng paint at pumasok na. May dalawa tayong berde at ang paborito kong itim. Kaya magiging interesante kung alin ang pinaka-epektibo. Bubuksan natin ang tilapia at ilalagay sa mga bitag. Ang baho na, isang araw na sa likod ng truck ko. Ang kailangan mo lang gawin ay maglagay ng maliit na piraso sa loob, tapos isara mo at ayos na. Gawin natin yung 2 pang bitag. Nakalimutan kong banggitin na delikado ang mga isdang ito dahil kaya nilang magtago na parang bato. Mag-ingat tayo sa tinatapakan, baka akala mo bato pala isda pala. Kapag natapakan natin sila, tutusok ang tinik nila sa paa natin at tiyak na masakit. Kaya nakaboots ako ngayon. Matapakan ko man, hindi ito tutusok sa paa ko at hindi ako masasaktan. Nasaan ang boots ko? Ang bilis pumasok ng tubig. Di ko alam kung ano ang gusto ng mga isdang ito. Kung kalmado o mabilis ba. Pero maglalagay pa rin tayo ng bitag. Sana manatili ito doon. Sino kaya ang mahuhuli natin? Maghanda na tayo, maglakad na tayo sa tunnel at magsimulang manghuli ng isda. Tara na. Mga pare, napansin ko maraming isda dito. Di ko alam kung anong klase pero susubukan kong hulihin gamit lambat. Tara. Wow. Anong nangyari? May isda ba talaga? Wala naman akong nakikita. Ano ba yan? Saan siya napunta? Diyos ko, may nahuli ako. May nahuli akong isda. Ano to? Tilapia to. Grabe, seryoso ba to? Ibig sabihin may isda talaga doon. Hindi naman masamang senyales yan. Ibabalik lang natin siya sa kanal. Ayaw natin siya. Meron pa bang iba?
Diyos ko, ano yon? Andali lang, Helen, ano yon? Hipon ba yon? Ayun mong mukhang hula ba yon? Naku, tingnan mo yan. Parang hipon pero may mga kuko siya. Pare, hipon yan. Seryoso, dati di pa kami nakakakuha niyan pero nitong nakaraang buwan nakasampu na kami. Di ko alam bakit. Panahon siguro ng hipon ngayon. Ibabalik na lang natin siya. Ayaw mo ng buto ng hipon? Gusto ko yung malaking mama na hipon. Grabe, ayun yung malaking mama na hipon. Pare, tignan mo. Anong nangyayari? Siguradong hipon yan. Oo, kita mo yung maliit na bagay sa ulo niya. Yung maliit na matulis na bagay. Grabe mga tol, hindi talaga inaasahan. Sa umpisa pa lang, 2 hipon agad ang nahuli. May lalagyan na rin tayo. Itatabi natin ang hipon kasi sakto ang laki. Unang panalo ngayon. Sana nakita nyo yon. Pero may malaking isda nung nagsalok ako. Baka nandoon pa rin siya, kaya susubukan natin siyang mahuli. Sino yon? Grabe, andyan lang siya. Ay nako, mukhang hindi ko siya nakuha. Ang laki ng isda na yon. May malaki talaga doon. Tumalon siya sa tubig. Di ako sure kung nakuha natin. Hala, ang laki ng hipon na ito. Anong meron mga pare? Hindi kasing laki ng kay Helen. Nahuli mo na malaki pero malaki pa rin ang hipon na yan. Diyos ko, wild talaga sila. Ang dami nila, alam ko. Iba itsura, parang kalahating hipon, kalahating ulang. Mahina ang kurot. Isa pa, tingnan mo kung gaano ka-wild ang hipon na yan. Ang laki at laki ng braso niya. Maglalambat pa tayo dito kasi gusto ko ring pumasok sa lagusan. Pero sobrang saya ko sa paghuli ng mga hipon na to. Sige, ang ganda ng lambat na yon. Diyos ko, ano yun? Ano ba yan? May mga isda ba tayo dito? Magpakita kayo. Oh, nakuha ko. Isa ito. Helen. Ano yan? Hindi ko alam, parang goby. Tingnan mo. Alam mo ba yan? Medyo mataba siya, di ba? O tulungan mo akong alamin kung anong isda ito. Hindi pa ako nakakakita ng ganito. Astig! Ilalagay natin sa timba at iuuwi. Grabe, 2 sila. Ang astig. Sige, ilagay na sa timba. Kinakabahan ako. Ang lupit ng lugar na to. Kumukulog. Grabe, ang lakas ng kulog. Ang lakas nun ah. Sige. Mukhang hindi maganda ang lagay ng panahon. Ang ganda talaga dito. Anong pinakamalala? Matamaan ng kidlat? Pwede. Oo, siguro napansin nyo na ang mata ko. Kakaiba ang itsura niya ngayon. Siguro dahil galing ako sa Imbornal nung nakaraang video. Maraming polusyon at patay na isda doon. Kinabukasan, nagising ako at may ganito na agad. Magpapahinga muna tayo sa Imbornal. Yung baradong tubig, may nakasulat pang panganib. Anong panganib? Delikado ba? Tara na mga pare, pasok na tayo sa lagusan. Nakakatakot talaga to kasi kung titingnan mo sa baba, makikita mo talaga kung saan tayo lalabas. At sobrang layo nun. Tara, nakakabit na sa akin ang live well ko. Handa na kami. Ikakabit ko lang ito. Ayos, handa na tayo. Tara na. Ang creepy nito. Sinasabi rin dito, wag popo. Ayun mismo. Hindi. Tingnan mo, may isa pa tayong maliit na lagusan ng tubig. Hindi ako papasok dyan, nakakatakot. Ano kaya ang nasa dulo nun? Mukhang bumubukas ito papunta sa isa pang Imbornal. Habang lumalalim tayo sa lagusan, palalim rin ito. At baka may dambuhalang buwaya. Hindi natin alam. At sana hindi natin malaman. Tara, may isda doon. Doon. Hindi. Yak! Ano ba itong bagay na to? Ang lambot-lambot. Yak! Subukan mo, Helen. Mukha siyang gulaman. 50,000 likes, hindi ko kaya. Pero pag 10,000 likes, kakainin ko. Ano yung malaking isda? Diyos ko! Subukan nating lumapit. Baka toadfish. Di ko siya masyadong nakita. Malaki siya, pero hahabulin kita. Dito ka lang. Ay, nandito siya. Nakuha ko siya. Sandali, saan siya napunta? Ang weird, bigla siyang nawala. Ayun, nandyan lang pala. Tamaan ng maliit na pinto. Pasok sa lambat. Nakuha ko siya. Tignan nyo mga pare, unang huli sa lagusan. Isang maliit na kotse. Di ko na matandaan kung kailan huli akong nakahuli ng ganito. Ang tagal na nun. Oh, kalma lang. Nakakatakot yun. Akala ko toadfish. Ang nakita ko lang ay gumalaw. Maliit na kotse pala. Gusto ko siyang alagaan. Ang astig niya sigurong tingnan sa isa sa mga pond. May maliit kaming cooler sa likod ng truck. Diyos ko. Nakakatakot yun. Diyos ko. Nako, hindi. Tumalon siya mula sa mga kamay ko. Bumalik ka rito. Hindi. Diyos ko. Saan siya pumunta? Bumalik ka. Tapos na ako. Nandyan lang siya. Ayos. Salamat, Helen. Sige na kaibigan, papasok nyo ka na sa cooler. Ang cute ng maliit na bantay na to. Excited na akong iuuwi siya. Tuloy tayo sa pag-explore sa lagusan. Hanap pa tayo. Oh, ano to? Halika, tingnan mo, may malaking bato dito. May bagay sa ilalim. Ew, hindi pala bato kundi parang bag.
Salamat, nakuha ko na. Ano yon? Ano ang magandang jewel cichlid? Ang ganda niyan. Lalo na ang kumikislap na asul na kaliskis. Nakita ko siyang nakatira sa ilalim niyan. Astig yun. Karaniwan lang ang jewel cichlid kaya pakakawalan natin siya. Hindi yan ang hinahanap natin. Sorry pare, ibabalik ka na namin. O tingnan mo, balik na siya sa tirahan niya. Walang nangyari. May isa pang putol na tubo dyan. Kita mo yung malaking tubo? Hindi natin alam saan papunta. Baka may tubig o isda sa loob. Pwede nating silipin. Eto na tayo. Diyos ko. Hindi. Ang bilis at kakaiba ng itsura ng isdang yun. Hindi ko pa siya nakita dati. Diyos ko, grabe. Bakit may palaso roon? Para bang gusto akong papasok doon. Hindi ako papasok sa tunnel na yon. Diyos ko, tingnan mo to. Alam mo ba? Diyos ko, ang wild ng itsura niyan. Parang may tubig. Parang papunta siya sa tubig doon. Sige, mukhang maganda talaga yan. Baka akyatin ko yan. Dapat ko bang akyatin yan? May isda doon. Biglang lumitaw. Tamang-tama, ito na ang oras para gamitin ko ang backup kong lambat na halos sira na. Yun lang ang paraan para makapasok ako. Tara na, kita tayo mamaya. Paalam na. Tutulungan kitang umakyat. Diyos ko, ang lalim pala nito. Sige, tingnan mo. Sana walang buhaya dito. Kalsada na pala to. May parang kakaibang trapal na palutang-lutang dito. Pero baka may nakatira sa ilalim nun. Ang ganda ng tanawin ko ngayon. Totoo, oo. Diyos ko. Yan ba ay crawfish? Teka, may kulay kahel doon. Totoo. Oo. Susubukan kong hulihin siya. Sige, nasa ilalim siya ng trapal. Halika dito. Ay, nakatakas si Nelly. Halika dito. Oh, nakuha ko siya. Pare, grabe, hindi ako makapaniwala. Helen, tingnan mo ito. Nakuha ko siya, pare. Isa itong napakalaking pulang crawfish. Hindi ako makapaniwala. Diyos ko, wag mo akong kurutin. Nakita ko siya sa ilalim ng trapal. Kitang-kita, sobrang pula niya. Ang astig, mga pare. Pwede siyang sumali sa Jackson 5 ko. Sana wag mo akong kurutin, kaibigan. Nagtitiwala ako sa'yo. May nakuha akong pulang ulang, ang astig. Ang daming kakaibang bagay dito. Baka may mas marami pa pero sobrang sikip at init doon. Gusto ko lang magpatuloy. Ilalagay natin siya sa live well, tapos tuloy lang tayo. Ang ganda ng nakuha natin. Pulang crawfish, malaki pa. Ilalagay natin siya sa live well at iuwi. Ilalagay din siya sa jungle gym ng mga crawfish. Nasaan yung isang lambat? Ayun na ba yun? Nasa baba? Hanggang taas na? Hindi, Diyos ko. Kailangan kong gamitin to. Wala pa tayo sa kalahati. Tingnan mo kung gaano pa kalayo. Mahaba-haba pa ang lalakbayin natin. May maliit na kuhol sa pader. Astig. Uy pare, may kuhol dito. Ang daming nilalang dito. Tuloy pa rin ang paghahanap ko sa toadfish pero wala pa akong makita. Di ko alam ano talaga hinahanap ko. Nawawala na ako ng pag-asa. Pakiramdam ko di totoo ang mga yon. Parang gawa-gawa lang ng mga tao. Oh. Grabe pare. Teka, ang laki ng jewel ciclet na yon. Yan na ang pinakamalaki na nakita ko. Helen, ano? Akala ko di sila lumalaki ng ganyan. Tignan mo gaano siya kalaki. Di pa ako nakakakita ng ganyang kalaki. Mga 4 na pulgada na jewel cichlid yan. Pare, ang lupit nun. Sige, siguradong itatabi natin siya. Boom! Ang ganda pare, grabe talaga. May mga kakaibang nilalang dito, nakakatakot. Tuwing itinutok ko ilaw dito, naiisip ko may dambuhalang buhaya na nag-aabang. Lumalalim na talaga. Tingnan mo, malalim na ito. Pwede na siguro ilagay ang pangalawang bitag sa isda. Nasa gitna na siguro tayo. Kung titingnan mo pabalik doon, halos pantay na tayo, sige. Ito ang tamang lugar para ilagay yung pangalawang bitag. Tapos ilalagay natin yung pangatlo sa dulo. Ngayon dahil mabilis ang agos ng tubig, anong gagawin ko? Susubukan kong ibaon ito ng kaunti sa buhangin para hindi ito matangay ng agos. Sana gumana ito. Ayos na ito, matibay na at hindi gagalaw. Sana may kakaibang toadfish na makaamoy at pumasok. 5 bitag, babalikan natin mamaya. Tingnan mo ang maliliit na bitak. Diyos ko, ano yun? Diyos ko, ang pangit ng lambat. Susubukan ko ba siyang hawakan? Aray pare, kinagat ako. Hindi ko alam kung ano yon. Hindi yan toadfish. Paano kung baby toadfish? Kinagat lang ako. Hayaan na lang natin. Maraming bitak dito at may maliliit na isdang nagtatago. Pare, ang dilim ng tubig. Tige, ano yon? Diyos ko, dito ba yon? Diyos ko, ano yon? Hindi yan tilapia mga pare. Mukhang dambuhalang convict cichlid o iba pa. Ano ba yan? Hindi ko pa yan nakita nun. Parang may trailer sa palikpik. Magkomento kayo kung ano yan. Pang-4 na keeper na yan. Sa live well siya, tumatakas ang crawfish. Sinusubukan niyang umakyat. Hindi, mananatili siya dyan. Malapit na tayo sa dulo ng lagusan. Diyos ko, ano yon?
Bitag ng isda lang pala. Akala ko buwaya na yon. Oh, isda nandyan, isda nandyan. Nakuha ko. Snook ito, batang snook talaga. Grabe mga pare, nakakabaliw. Isda sa alat, nandyan lang. Brackish din sila, gaya ng tubig dito. Pero ang isdang ito, lumalaki at naging higanting mandaragit sa alat. Nakahuli tayo ng maliit na baby sa tunnel. Pero hindi natin pwedeng itago ang isda na to kahit gaano pa kabaliw. Alam kong bawal yon, kaya kailangan natin siyang ibalik. Ay siya na pala ang bumalik. Bobby, yan ba ay stonefish? Saan stonefish? Diyan, wala akong makita. Diyos ko, nakita ko na. Si Play ko pala. Sige, susubukan ko siyang kunin. 3, 2. Nakuha ko siya. Tingnan mo ang munting Play ko. Akala ni Helen ay nakakita siya ng stonefish. Parang ganoon nga ang itsura. Isang maliit na Play ko pala. Hindi natin itatago ang isda. Paalam! Umalis na siya. Wala na siya. Malapit na tayo sa dulo ng lagusan. Hindi ko alam kung gaano katagal yon, pero siguro 1 oras na tayong nandito. Ang init dito. May mga isda sa loob at may nahuli tayong astig na isda pero walang stonefish. Dito sa dulo ilalagay ang bitag. Gagamit din tayo ng lambat sa labas at tignan ang mahuhuli tapos babalik tayo mamaya. Titingnan natin lahat ng bitag at sana makahuli tayo ng makamandag na isda na ito para maiuwi ko sila. Nadaanan na natin ang lagusan at nandito na tayo sa kabila. Hawak na natin ang huling bitag at ilalagay na natin. Ibig sabihin, may isa dito, isa sa gitna at isa sa kabila. Ilalagay natin ito sa kanto doon. Ayos na. Sana amoy isda yung tilapia. May natitira pang bahagi ng sapa, subukan nating maglambat ng isda. Nakuha ko yung lambat natin na nakatakas. Lumutang to hanggang sa dulo. Nakikita ko na nga doon. Kailangan nating kunin yon. Pero dito sa maliit na bahagi ng baybayin, hindi ko nga alam kung ano to. Ang dami kong nakikitang isda, ang daming isda. Parang bilyon. Diyos ko Helen, may snakehead sa likod. Kailangan kong mag-ingat. Nakikita ko siya sa baba. Di na siya makakatakas. Parang naipit siya. Nakakatakot talaga. Nandito siya sa kanto na to. Malamang nandito siya sa kanto na ito. Oh, malalaking bula, malalaking bula. Nasaan siya pare? Tingnan mo yung mga bula. Yun ang snakehead. Grabe mga baby snakehead yan. Tingnan mo, may maliliit na baby snakehead. Ibig sabihin may 2 malalaki sa likod. Ilan nakuha natin? May mga baby snakehead pala dito. Di ko alam na meron dito. O tingnan mo, sumisilip yung maliit na muka. 2 sila. Ang astig. O may butas pala. May tunnel na papunta dito kaya mukhang dumaan sila dito at pumasok sa tunnel na to. Hindi ko alam ang pupuntahan nito. Baka magdala ako ng lambat para makita kung may mahuhuli pa ako. Magsasala muna ako dito. Uy, may nahuli tayong isda. Ano yon? Tilapia na naman. May batik-batik pa. 2 klase ng tilapia sa lambat. Ibabalik natin. Kita-kits, tol. Meron pa kaya? Uy, parang goby na naman ito. Di ko alam tawag pero ang astig. Siguradong uri ito ng goby. Pangatlo na yan oh, isa pa. 2 na sa lambat, tapos may pangatlo pa. Umaakyat pa palabas. 3 sa isang lambat pare. Ang dami nila mga tol. May 3 pa tayong misteryosong isda na idadagdag sa grupo. Wild talaga mga tol. Maganda ang huli natin ngayon pero wala pa ring toadfish at rockfish. Naiinis ako sa snakehead, gusto ko talaga siyang mahuli. Kanina nandito siya sa ibabaw. Baka bumalik pa. Susubukan nating salain at tingnan. Uy, may bula at isa pang baby. Ang dami nila. Kailangan nating magpatuloy. Baka nandoon ang malaki. Tignan mo lahat ng isda na nahuli natin dito. Uy, ano yon? Fireball cichlid yan pare. Ang laki ng apple snail na iyan. Nasaan na yung mga snakehead? Ayun, may isa doon. Malapit lang yung mga malalaki. Sige, pakakawala natin yung snakehead dahil bawal itago. Pero nahuli natin ang firemouth cichlid. Ang ganda niya. Isasama natin siya sa live. O ayan na pare. Sige, baka nandito sa maliit na takip na to yung mga snakehead. Papasok ako dito at maglalagay ng mga lambat. Saan ba ito papunta? Ay nakakatakot. Ang dilim talaga. Grabe, nakakatakot talaga ito. Sige, sapat na ang paglalagay ng lambat. Tingnan natin kung ano ang nahuli natin. Tara, ano kaya ang nakuha natin? Helen, na-break ko lang ang personal best ko. Mas malaki pa ito. Ano? Ang laki ng jewel cichlid na iyan. Bihira silang lumaki ng ganyan. Ngayon lang ako nakakita. Isa pang batang snakehead. Oh, ang daming batang snakehead. Sige, ang dami nila dito. O kita mo, ano bang nangyayari ngayon? Ang daming kakaibang isda. Mga pare, tingnan nyo ang laki ng jewel cichlid na nahuli natin. Hindi ko alam na lumalaki sila ng ganito. Tingnan natin kung alin ang mas malaki. Tama ako, mas malaki itong nahuli natin ngayon. Pero hindi kasing kulay. Papunta na sila sa live well. Ayos. Sige mga pare, marami tayong nahuling kakaibang isda dito. Pero ang tunay na layunin natin ay makahuli ng makamandag na toadfish. Wala pa tayong nahuhuli. Palubog na ang araw. Pero di tayo susuko.
Susubukan pa natin hanggang dumilim, tapos tsaka natin titingnan yung mga bitag. Baka pala rin tayo, hindi natin alam. Iikot lang tayo sa kanto at tingnan kung saan tayo dadalhin. Baka makakita tayo ng toadfish. Hindi mo masasabi. Uy, ano yun? Ay, grabe, toadfish lang pala. Toadfish. Helen, toadfish yun. Mag-ingat ka, hindi ako nagbibiro. Natapakan ko talaga at gumalaw sa ilalim ng paa ko. Sigurado akong toadfish siya. Sige, yun ang una nating nakita. O mga pare, gabi na ngayon. Kita nyo naman, buong araw na tayong nandito naghahanap ng mailap at makamandag na isda na to. Interesado akong makita kung anong nilalang ang gumagala dito sa gabi. Kasi iba talaga ang gabi kaysa araw. Grabe pare, tingnan mo yung malaking tilapia. Nakaupo lang siya dito. Kumusta tol? Grabe. Ay grabe, Diyos ko. Oh, Helen, isang Oscar yan. Diyos ko, Oscar talaga yan. Ang astig nun. Tingnan mo, sumasabay lang siya sa agos. Halika pare, pasok ka sa lambat. Diyos ko. Oh, nakuha natin ng Oscar. Astig yun mga tol. Di ko rin alam na nandito sila. Di siya pinakamaganda pero ang galing pa rin. Tingnan mo yan, wow. Alam nyo ba? May magaganda siyang pulang tuldok sa buntot niya. Ang astig. Meron tayong Oscar Army. Marami tayong mga astig na Oscar. May pamantayan tayo. Di pumapasa ang lalaking to sa pamantayan. Ibalik na lang natin siya. Baka makakita pa tayo ng mas maganda at pwede nating itago. Sige pare, balik ka na sa ginagawa mo dyan. Nagpapahinga lang siya. Oo, nagpapahinga lang siya. Uy, 3 isda doon. Uy, may isa pa doon. Nakuha ko siya. Ano yon? Uy. Ano yan? Ano ba yan? Hindi ko alam kung ano yan. Grabe, ang weird din ng pakiramdam niya. Tingnan mo. Wala akong alam dyan pare. Stonefish kaya yan. Comment kung alam nyo ang pangalan ng isda. Mukhang bago to. Ang saya nito mga tol. Tingnan nyo to. Ayun, idadagdag niya lang sarili niya. Ayan na siya. Parang nalunok ko ang... parang may nalunok akong insekto o kung anuman. Nakakatakot dito sa labas. Tingnan nyo mga tol. Maraming isda sa live well. Siguro panahon na para tingnan ng fish trap. Matagal-tagal na rin, buong araw na talaga. Magsisimula tayo sa kabila. Sana may mahuli tayo. Sana may mahuli tayong kakaiba. Sana mahuli natin ang isa sa mga makamandag na isda ngayon para maiuwi. Ayos mga tol, nandito na tayo sa unang dulo ng lagusan. Simulan muna natin sa paglagay ng lahat ng nakuha sa timba bago kunin ang mga bitag. Mayroon tayong malaking jewel cichlid dito. 2 ang nahuli natin, idadagdag pa natin siya. May isa pa dito, mukhang misteryosong cichlid. Ito pa yung isang higanteng jewel cichlid na sinasabi ko. Ang laki talaga. Sa tingin ko, ito na ang paborito kong nahuli ngayong gabi. Ang malaking pulang crawfish. Idadagdag din natin siya dyan. Kakahuli lang namin nito. Wala akong ideya kung ano yan. Pero ang astig ng itsura niya. Kaya itatabi natin siya. Tingnan na natin ang mga fish trap. Magsisimula tayo dito. Hindi ako sigurado kung nasaan. Kasi hindi ko makita. Ayun, tingnan natin. Sisilipin ko sa loob. Ayan ang trap. Maayos naman. Parang may kulang sa tilapia. Ano yun? May malaking isda doon. Ano yun? Tilapia ba yun? Ano yun? Diyos ko, parang chichlid yata to. Maraming nawawalang tilapia at may nangingisda rito. Pati mga biya. Dalhin natin ito doon, punta tayo sa timba at tingnan kung ano ang nahuli. Wala akong nakikitang stonefish. Nakakalungkot. May 2 pa tayong fish trap dito sa tunnel. Buksan natin para makita ang huli. May malaking chichlid. Ano to pare? Texas chichlid ba yan? Chichlid ba yan? Aba, nagwala siya. Tignan nyo mga tol, Texas chichlid to. Ang tagal ko nang di nakakakuha ng ganito kalaking isda. Halimaw talaga. Ganda ng berdeng mukha niya. Ang astig mga tol. Isa pang invasive species sa South Florida. Madalas kaming makahuli ng ganito pero di kalakihan. Halimaw yan. Sige, ibuhos na lang lahat at tignan. Ang daming isda sa loob, puro gobi yata. Oo, tignan mo, may halimaw pa at ang dami pala. 4? 5? Akala ko bihira lang ang mga to kasi hindi pa ako nakakakuha dati pero 10 agad ang nahuli natin. Tignan mo yan, grabe. Tapos na tayo sa unang fish trap, walang nahuling stonefish. Pupunta na tayo ngayon sa gitna para tingnan ang itim na trap. Sana may mahuli tayong kakaiba. Maganda ang simula natin. Gusto ko talaga yung Texas cichlid. Mahaba pa ang lalakarin natin. Parang walang katapusan yan. Pero sana matagpuan natin ang bitag natin at may mahuli tayo. Tara na, tingnan mo to. Sige, sa lahat ng bitak na ito may maliliit na hipon. Ayan, tingnan mo. Hipon yan. Halika. Ay nako, hindi ko siya nakuha. Wala pa rin pala tandaan ng fish trap. Nakakatakot talaga ito, sobrang dilim. At wala tayong makita kahit ano. Nako, hindi ko nga makita. Ay may grabe. Tignan nyo mga pare. May maliit na alimango dito, mukhang maliit na asul na alimango. Tingnan mo.
May isa na namang ganoong goby tulad kanina. Ang astig. May alimango sa bitak, di ko gagalawin. Ay, may isa pang maliit na snook. Mas malaki yon. Baka pwede ko siyang hulihin pero ang bilis niya. Diyos ko, ang laki ng gagamba na yan. May dambuhalang gagamba. Tingnan mo yung laki niya kumpara sa kamay ko. Parang tarantula or kung ano man yan. Tingnan mo, parang may igat dito. Kita mo ba? Parang may maliit na igat. Nakuha ko siya. Hindi, parang may maliit na igat na bata. Hindi, nakuha ko siya. Diyos ko, nahuli ko siya gamit ang sombrero ko. Ano yan? Parang igat. Parang igat na may tinik. Siguro parang tire trap eel. Pare, hindi ako makapaniwala ngayon. Alam nyo ba mga tol? BFP na sombrero. Hulihin din natin ang isdang tato. Kukunin natin yung maliit na balyena mamaya. Astig nun. Isa batang igat. Ang cute niya at siguradong aalagaan natin siya. Ilagay na natin siya sa live well. Ano sa tingin nyo sa sombrero? Prototype pa lang to, parang nakikita ko na yung bitag. Sinusubukan mo bang sindihan? Ayun, nandyan na. Maayos pa rin ang bitag. Sige, handa na ang lalagyan ng buhay. Tingnan natin kung may nahuli. Wala pa rin akong nakikita kundi tilapia. Hindi ito magandang senyales. Tingnan natin. May tao ba sa loob? Wala akong nakikitang isda, pare. Sandali, ano to? Tingnan mo yan, ano yon? Nakikita mo ba? Mayroong kung ano doon sa loob. Isda ba yon? Uy, kulay orange. Hali. Parang kulay orange nga. Ano ba yan? Diyos ko. Nakuha natin. At isa pa, stonefish yan. Hindi ako nagbibiro, stonefish talaga yan. Kaya mo bang kunin? Di ko kaya kunin, nakakalason kasi. Delikado pag natusok ng tinik. Paano ko ito ilalabas? Di natin ito napag-isipan, di ko inakalang makahuli tayo. Nakikita nyo ba? May stonefish, pare. Kulay orange pala sila. Akala ko dati madilim ang kulay nila. Diyos ko, hinahawakan ko sila. Nahahawakan ko sila, nakakatakot ito. Yuck. Ang weird. Susubukan kong hawakan siya. Kailangan ko talagang mag-ingat mga pare. Paghawak ng isdang ito. Napakalaso nito. Sana hindi siya tumalon sa bibig ko. Hawak ko na siya ngayon. Ano to? Wow, ito na yata ang pinaka-wild na nahuli ko. Pare, para siyang alien. Paano naging totoo to, pare? Ang lagkit ng pakiramdam. Mga tol, yan ang hinahanap natin buong araw. Nawalan na ako ng pag-asa pero nagawa natin mga tol. Parang alien talaga ang wild nun. Ang saya ko, nagawa natin to. Sige, ilalagay natin siya sa live well. Tapos iuuwi natin siya mamaya at gagawin siyang alaga. Oh, umaalis na yung bitag. Ay nako, siguro lahat ng ibang isda doon nakatakas na. Ayan tol, sabi nila, kinakain daw ng mga tao ang mga to. At kung kakainin mo sila ng hilaw, kahit kaunting tikim lang ng hilaw na toadfish, pwede kang mamatay. Salamat sa Diyos, hindi natin lulutuin o kakainin ng isdang to. Pwede sana, pero nasaan na ang bitag? Wala na pala, nawala na talaga. Di ko na makita. Hahanapin ko yung bitag ko. Kunin na natin yung pangatlong bitag. O mga tol, tingnan nyo to. Nakuha natin mula sa pangalawang bitag ang maliit na batang palos. Malapit siya sa bitag at sa stonefish. Tapos na, ilalagay na sila sa timba. Sana hindi ako matinik. Nakakatakot talaga. Ang wild ng hayop na yan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Sige pare, pasok ka na sa timba. Tingnan mo kung paano siya gumalaw. Parang dragon. Literal na parang dragon talaga. O tapos nakuha na rin natin yung maliit na baby eel. Lahat ng mga isda na nahuli natin ngayon, aalagaan natin sila bilang mga bago nating alaga. Ilalagay natin sila sa pond at aquarium natin. Sana makakuha pa tayo ng kakaibang hayop. Titingnan natin ang huling fish trap at kung ano ang nakuha. Nandito na tayo sa dulo ng tunnel mga tol. Nilakad talaga namin ang natira, hindi kami bumalik para magmaneho papunta rito. Hindi ko pa tiningnan ang loob ng trap, pero napansin kong may ilang tilapia na wala. Sige, iaangat na natin ito ngayon. Tingnan natin ang pangatlo. Wow, malaking isda. Isa na namang lalaki. Pangalawang gwardiya na nahuli natin ngayon. May nahuli tayo sa bitag, mas malaki. Hindi ito stonefish, pero may isa na tayong nahuli. Kukunin ko na. Isang magandang maliit na gar. May mga maliliit na dobis din doon, pero ayos lang. Kunin na natin siya sa trap. Tara pare, tignan mo, may isa pang gwardiya. Ayos, maganda to. May nakuha na tayo. Palalayain na lang natin ito at hayaan sa sapa. Ang galing mga pare. Sige na Ginoo, makikita ka namin ulit. Ang saya dito mga pare. Kakaibang lugar ito. Malaking lagusan na parang walang katapusan. Punong-puno ng kakaibang isda. Kaya kung gusto nyong bumalik ako dito para sa part 2, sabihin nyo lang sa comments. Pero babalik ko muna kayo sa bahay ko. Ilalagay na natin ang ilang nahuling isda sa mga pond sa likod ng bahay ko. Simula sa Matamata Turtle Pond. Ngayon, dito sa core na ito, nandito lahat ng pinong buhangin. Ito ang bantay natin. May maliit tayong Florida Guard. Ilalagay sa Matamata Turtle Pond. Nandyan na siya. Pag malaki na siya,
Pwede na siyang ilagay sa predatory fish pond. Nasa kamay ko rin lahat ng kakaibang mystery gobies na nahuli natin. Isasama natin sila sa Monomato Turtle Pond. Ayan na sila. Kaya isa pa itong pain na isda para sa lahat dito sa Base Fishing Productions at Manamata Turtle, pati mga tropa. Ngayon ay nasa Oscar Pond, kilala rin bilang South American Pond at Mini Catfish Pond tayo. Meron tayong malaking Texas cichlid dito sa pooler. Tingnan mo yung halimaw. Perpektong dagdag siya sa pond na ito. Sige, eto na. O heto na pare, hanapin mo na ang mga bago mong kaibigan. Ngayon, may malaking pulang ulang at malalaking hipon tayo. Idadagdag natin sila sa Crawfish Jungle Gym. Tingnan mo, may isa ng higanting pulang ulang dito sa loob. Binigyan natin siya ng bagong kaibigan. Heto na. Sige pare, ang astig. Marami na tayong ulang at hipon dito. May dalawa pa tayo. Magdadagdag pa tayo ng isang maliit na baby at isang malaki. Ayan na mga tol, ang astig. Pero may idadagdag pa tayo sa ulang jungle gym ngayon. May baby eel dito. Pero di pa alam kung anong uri dahil sobrang liit niya. Pwede siyang fire eel o tire track eel pero siguradong spine eel siya. Sobrang cute din niya kaya isasama natin siya dito. Lalamunin niya ang lahat ng baby guppies, lalaki siya at magiging parang halimaw. Ngayon, narito na tayo sa Black Mystery Pond. May ilalagay tayo dito. Uy, tingnan mo, natutulog si Baby Pagong. Ay, nagising natin siya. Meron dito mga dambuhalang jewel cichlids na ngayon ko lang nakita ng ganito kalalaki. Totoong mga halimaw sila. Kaya dito natin sila ilalagay. Ayan na sila, ayan ang isa. Heto ang pangalawa. Kita mo, nahuli rin namin ang isda ngayon. Maganda sigurong idagdag ang maliit na isdang ito sa Black Mystery Pond dahil kakaiba ang itsura niya kahit di ko alam kung anong klase siya. Asa ako sa inyo para matulungan akong makilala ito. May natira pang isang isda. Siya ang dahilan ng pagpunta natin doon. May espesyal kaming maliit na lugar sa gilid ng bakuran para sa kanya. Tara na mga pare. Nandito tayo sa gilid ng pond. May ilan tayong isda kasama na ang batang clown knife fish na bihira dito. Ay nako, may cane toads at malalaking hito rin dito. Sa tingin ko, perpektong lugar ito para sa toadfish natin. Di ko alam kung gaano kalaki ang mga to. Pwede na siyang tumira dito. Grabe ang astig ng isdang yan. Ang saya sigurong makita kung matututo siyang kumain mula sa kamay. Oo, dito lang natin siya mapapanood at makikita siyang lumaki. Para siyang alien. Ang kakaiba ng galaw niya. Nanay lang ang kayang magmahal sa mukhang ganyan. Tingnan mo yung mga ngipin niya. Matitindi ang mga ngipin niya. Itong mga tinik na to dito, parang hindi naman halata. Kapag napikon mo siya, parang itutusok niya yung mga tinik niya sa kamay mo. Ang wild talaga. Pero isasama na natin siya ngayon. Ang astig mga tol. Malamang uupo lang siya sa ilalim. Ayan na, parang dragon talaga. Ang kakaiba talaga ng galaw nila. Grabe. Ayan, ganyan ang ginagawa nila. Naghihintay lang sila sa ilalim ng madadaan. Tapos bigla silang susugod. I-comment ang pangalan para sa bagong toadfish. Ang astig talaga nito. Gustong-gusto ko siya at masaya akong meron tayo nito. Sigurado akong magiging maayos siya dito. Kung gusto niyong bumalik kami para sa part 2, pumunta lang kayo sa baba. Mag-like at mag-subscribe kayo sa baba. Kita-kits sa susunod. Paalam!